Matinding lungkot at maraming katanungan ang iniwan ng pagpanaw ng dalawang miyembro ng Ateneo Men's Basketball Team na sina Rene Clert Bater-Bonia at Divine Adely matapos ang isang drowning incident sa isinagawang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Kabilang sa nagdadalamhati ang ina ni Rene na si Rovelyn Bater-Bonia, na nagbahagi ng kanilang huling pag-uusap bago ang trahedya. Ayon kay Rovelyn, nag-text sa kanya ang anak ilang araw bago ang aktibidad upang ipaalam na mawawalan ito ng komunikasyon sa loob ng isang linggo. Aniya, sinabi lamang ng kanyang anak na mayroon silang training sa Aurora at hindi niya inaasahang haantong ito sa isang malagim na pangyayari. Sa kanyang pagdadalamhati, ibinahagi ni Rovelyn ang kanyang panghihinayang dahil hindi umano nila nalaman ang buong detalye ng mga aktibidad na isasagawa sa training. Sinabi niya na kung naipaliwanag lamang ng maayos ang mga gagawin sa naturang team building activity, maaaring napag-usapan nila ng kanyang anak kung kakayanin nito ang mga pagsubok na haharapin doon. Samantala, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang Ateneo de Manila University kaugnay ng insidente. Kinumpirma ng universidad ang pagpanaw ni Rene Clert Bater-Bonia at Divine Adely matapos ang naganap na pagkalunod habang isinasagawa ang isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong hapon ng June 8. Sa kanilang pahayag, nagpahayag ang Ateneo ng matinding kalungkutan at pakikiramay sa mga pamilya, kaibigan, teammates, coaches, at lahat ng mga mahal sa buhay ng dalawang student athletes. Ayon pa sa universidad, kasalukuyan silang nagbibigay ng kinakailangang suporta sa mga pamilya ng mga nasawi, gayon din sa kanilang mga kasamahan sa koponan at iba pang miyembro ng komunidad ng Ateneo na lubhang 200 meters naapektuhan ng now from the trahedya. water to go back to what I found out. And ang source ko is within our persons that were actually there when it happened. So marami kasi mga theory na lumalabas na ito daw ginawa, ganito, ganon. No. What happened was, they were having a running exercise on waist-deep water. Nag-exercise lang. Three coaches, assistant coaches were there. Coach Tab Baldwin was in the water, together with all the players. And all of a sudden, like a rogue wave, dalawang wave ang bumagsak. And then when those two giant waves, large waves as I was told, when it hit them, na-scatter yung mga players at saka mga coaching staff. And then, amid all the helter-skelter, nandoon sila, lahat. Coach Jacinto was there, Coach, Sandro was there, and then Coach Tab pa nga, according to one of my sources, this is a 68-year-old man, and he ran approximately 200 meters down from the water to go back to shore to get a life vest and a ring, yung orange ring na lifeguard ring, and a vest, and he went back to the water. This is what I found out, and ang source ko is within our persons that were actually there.